Magandang araw sa inyo lahat guys. Narito po tayo ngayon guys sa ating bagong bahay na pinagawa. No? Meron po tayong ipapaabot sa inyo. Tungkol po ito sa ipinapaabot ng ating kaibigan na si Trinity. Kaya narito tayo guys para po malaman po ng lahat po ng mga nagdiin po sa mga Duterte at saka supporters po ng Duterte. Good news po ito para po sa mga Duterte dahil po ay meron po tayong impormasyon na nakuha ng ating kaibigan. Hindi ko talaga inaasahan ito guys na magkatotoo ang mga ipinapaabot ng ating kaibigan. Ngayon po, meron po nga ipinapaabot ang ating kaibigan. Nais po natin na ipaabot din sa inyo. Kasi alam po natin marami po nga sabik na makita, makabalik si Tatay Digong. Kaya ito na ang ating ipaabot sa inyo guys. Kasi nakausap natin si kaibigan po natin kagabi. Sabi po niya, ito ipaabot mo na lang po ito yung impormasyon na yung hinulaan po natin dati ay magkatotoo na. Malapit na makakabalik si Tatay Digong. Maraming manginginig sa takot dito guys pagbabalik ni Tatay. Alam po ninyo ang impormasyon na kuha ng ating kaibigan. Grabe. Meron po nga malaking pasabog ang mga Duterte dito. Lalo na po yung mga tao na kumuha sa kanya at nagbigay pahintulot na para po ay madala at mabigyan ng warrant of arrest si Tatay Digong dito. Kaya nadala sa Netherlands. Ngayon po hindi pala tama ang kanilang ginagawa. Kaya sinabi na po ito ng ating kaibigan na may iiyak dito at magsisisi. Kaya lang huli na ang lahat dahil po sa kanilang ginagawa. Sa lahat po ng mga supporters po ng Duterte, salamat po sa inyong palaging mahinahon ba dahil hindi po kayo gumawa po ng maling mga hakbang na dapat sana ninyong gawin sa inyong isipan o plano. Maraming salamat sa inyo dahil po ngayon nakuha po natin ang pinakamagandang balita tungkol po ito kay Tatay Digong, no? Salamat po tayo guys dahil po alam natin sabik na ang lahat. Pero marami pong nalulungkot dito dahil po marami pong mga tao dito guys madadamay sa kanilang mga ginagawa po sa pagdiin po kay Tatay Digong. Sa lahat po ng mga supporters po ng mga BBM na sana po ay kung ano man po itong mangyayari sa pagbabalik po ng ating ex-president dito. Kasi alam po natin mali talaga ang mga ginagawa po ng mga hakbang po ng inyong mga sinusuportahan po ngayon. Alam po ninyo guys kung bakit, no? Ikumpara po natin bakit ang dami ngayong krimen, bakit ang daming mga kidnapping, bakit ang daming mga rape, bakit ang daming mga naglalantad na gumagamit po ng shabu. Ito po ang ating makita sana, no? Hindi naman po pwede na ito ang masasagupa ng mga kabataan ngayon. Sa lahat po ng mga magulang, dapat po talaga natin bantayan ang ating mga anak. Hindi po natin alam, baka isa na po doon ang inyong mga anak dito na gumagamit po ng droga. Dahil po sa mga tao na magbigay ng impluwensya, no? Alam mo po ninyo guys kung bakit. Minsan po ay ang dami po na mga nagmamahal sa mga Duterte dahil po sa kanilang pamumuno noon, yung batas po nila. Marami man po nga nasasaktan, ngunit pinili po nila yan na maging ganyan sila. Hindi po pinili po ng mga biktima na ganyan po ang gagawin po sa kanila. Kasi yung mga pinapaktay ng mga adik, ni rape, hindi po natin alam kung ano po ang kanilang kinabukasan nun. Pero yung mga gumagamit po ng droga, alam na po natin kung ano po ang kanilang patutunguhan. Marami din pa silang mabibiktima. Kaya sa lahat po ng mga nag-request sa ating tungkol sa impormasyon po na dapat po nilang malaman tungkol kay Tatay Digong, kasi matanda na po si Tatay Digong. Sa nagpatanong sa atin, no? Meron po nagpatanong na kung matapos po na yung kaso ni Tatay Digong, makakabalik po ba? Yes, makakabalik po. Kung sakali man natatakbo si Vice President Sara Duterte,
sa pagka-presidente sa 2028, posible po bang mananaig, makadaog? Binanggit na po namin yan dati pa. Alam po natin guys, napakalakas po ang mga Duterte ngayon, lalo na ang kanilang ginagawa ng mga kalaban na pagdiin, mas lalo silang mahihirapan makabangon dahil sa dami na bumabaliktad. Hindi man po ako mayroong pinapanigan, wala, nasa gitna po tayo, kaya marami nagsasabi makabibiin po daw tayo, kaya hindi po talaga, nasa gitna po tayo rin guys. Kaya sa lahat po ng mga makapanood sa ating video, kung wala man kung hindi pa kayo nakapag-subscribe po sa atin, paki-subscribe na lang po para po ay updated kayo sa mga ipinapaabot ng ating kaibigan. Mag-ingat po tayo lagi guys, malapit na po ang election. No, alam po natin na ang dami na pong nagsisiraan. Huwag po kayong magpapadala sa siraan lang, kasi alam po ninyo maraming mga tao na hindi makatanggap ng talo. Kaya nais po namin iparating sa inyo ngayong May 12, dapat maging mapagmasid tayo kung sino man po yung mga tao na hindi maganda po, na dapat hindi maganda, hindi po natin dapat iputo yan. Huwag po tayo magpadala ng pera. Kaya good news po sa lahat ng mga supporters ng ating ex-presidenta na makakalaya na at makakalabas na po si tatay at humihina na ang kaso. Parang bumabaliktad na. Abangan na lang po natin, meron naman po iiyak dito. Alam po natin maraming mga pulis dito guys na matatakot na. Alam po natin yan dahil po sa kanilang ginagawa. Hindi po yan magpakailanman na yung mga Duterte ay nasa ibaba. Alam po natin guys na marami pa silang mapupuntahan na pag-angat dahil po sa nagmamahal po sa kanila. OFW, napakaraming mga taong nagmamahal po talaga sa kanila. Kaya ang sorbi po ngayon ng ating kaibigan guys, ang pinakamalakas po sa totoo lang, PDP, laban po talaga. O meron man pong mahuhulog dyan, pero ilan lang, no? Meron pong mananalo sa kabila ng mga kalaban. Alam po natin yan kung sino po talaga. Yung mga tao lang na mga walang mga bahid, walang mga isyu na mga malalaki, no? Kaya nais po namin na i-congrats na lang po yung mga supporters ng Duterte ngayon. Pwede na po kayong magsaya. Ay yung mga kalaban po ng mga Duterte ay alam po natin, manghihinginig na po, babalikan po sila sa kaso nito. Abangan po natin ang mga mangyayari pa dito guys. Salamat po sa inyong suporta guys. Mag-ingat lang po tayo lagi dahil malapit na po ang eleksyon. Huwag po tayong magpapadala.